sa mangkuan rapi. So, atong topic about the Holy Spirit mga kaigsuna, no? Ako ning itudlo tungod kay actually wala yung tagsara kay topic ang Holy Spirit, unsay ang trabaho, unsa siyang pagka unsa gyud siya, no? Doctrine about the Holy Spirit. Now, ang Holy Spirit mga kaigsunan, the doctrine of the Holy Spirit is the subject of much confusion and controversy in Christendom today, no? Daghang nalibog nini nya dako kay controversial, a general ignorance concerning the third person of the Holy Trinity has led to a number of extremes and errors, most notably evident in the so-called charismatic movement. No? Three problem areas connected with the doctrine of the Holy Spirit. Number one, Holy Spirit baptism. No? Doon ay mga, unsay tawag ani? Kana bitawng problema, doon ay tulo ka problema nga natudlo mahitungod sa balaang espiritu. Doon ay nagpractice mga kaigsunan kining gitawag og baptism. No? Baptism of the Holy Spirit. Baptism of the Holy Spirit. Daghang nagtuon no? Kasagaran ani mga kaigsunan kini mga Pentecostals or mga Pentecostal churches. Nagpractice sila baptism of the Holy Spirit. No? Apan sa dili pa atong sabton nga ang Holy Spirit siya ang third person sa pagka-Dios, no? Doon kita nagilata og Trinity. Gitawag tag Trinitarian. No? Mituo ta nga dunay usa nga Dios sa tulo ka persona nga mao ang Amahan, ang Anak, ug ang Balaang Espiritu. Kining tulo mga kaigsunan, equal sila sa ilang pagka-Dios. Ang pagka-Dios walay labaw nila, no? Ang dili pwede nga miingon ta nga tulo ang Dios. Ang insakto diya is usara ang Dios sa tulo ka persona. Okay? Example, ang Pilipinas. Ang Pilipinas mga kaigsunan, nabahin siya sa tulo ka di mo ko kabaw sa Pilipinas. Okay? Mao ni ang Luzon, Visayas ug ang Mindanao, no? Nabahin siya sa tulo ka mga dagko nga isla. Ang Luzon dili pwede nga maoy Visayas, lahi siya sa Visayas. Oh, ang Mindanao mga kaigsunan, lahi pud siya. Pero usara siya sa pagka-Pilipinas. No? Ang Luzon, lahi, buwag siya sa Visayas, sa Mindanao, pero usara siya sa pagka-Pilipinas. Like for example, family. Arita sa Lorete family. Ang Lorete family nagkumpos og amahan, asawa, og mga anak. Ang amahan nagdala sa apelidong Lorete, ang asawa nagdala sa apelidong Lorete, ang anak nagdala sa apelidong Lorete. No? Tulo kabahin pero usara sila sa apelyido. So sa magpagi, ang Dios tulo ka persona pero usara sa pagka-Dios. Equal
Walay labaw, walay ubos, no? Niining tulo ka persona. Now, dirita mo focus sa balaang espiritu sa atong pagtuon karon. Dunay nagtudlo nga gitawag og baptism of the Holy Spirit. Kinahanglan bautismohan ka sa balaang espiritu. Ang pangutana, sa unsa nga paagi ikaw mabautismohan sa balaang espiritu? Naay mga nagpractice karon mga kaigsunan kanang gitawag nila og kirig-kirig. Kanang kirig-kirig ba? Tama na sa Facebook. Nga kung mapuno sa balaang espiritu magkirig-kirig. O na sa Facebook mag-viral ganina. Ang uban mo sulirap ang mata mo katong sa agusan mo siguro to nga magputi sila tanan. O niya magkirig-kirig murag mga zombie ba? No, mo balitad sa to. Kuan kita sa KMJS, no? Baptism of the Holy Spirit mga kaigsunan. Actually, nahitabo ni siya, no? Nahitabo ni siya panahon sa Pentecost. Acts chapter 2 verse number 1. Dunay nahitabo diya nga Holy Spirit baptism. Pero wala na gi-practice. Tanawa, palihog basa ba ni Rapi? Acts chapter 1 at chapter 2 verse number 1 and 2. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan nagkatigon sa usa ka dapit. Sa kalit may niabot nga dawlog gikan sa langit ingon sa krus sa magusog nga hangin. Kini mipuno sa tibuok balay din dito sila na nagtingkod. Nana, verse 2 na? Ako saning sudlan kay hanap naman ang agi. O ni masudlero na pe? Okay. So, ang Pentecost mga kaigsunan, mo na ang pag-abot sa balaang espiritu. No? Tanawa tong sabton pag-ayo ha. Sa Acts chapter 2 verse number 1. Matod pa diha. To verse number 1. Og sa diha nga ang adlaw sa Pentecoste sa hingpit miabot silang tanan nga nagkaoyon diha sa usa ka dapit og sa kalit diay miabot nga dahonog gikan sa langit. Ingon nga iya sa naghaguros nga makusog nga hangin o kini mipuno sa tibuok balay diin sila na naglingkod. So mo ni ang nahitabo, no? Naa sila sa usa ka lugar, no? Ang 120 disciples ni Jesus Christ naa sa usa ka lugar. Usa ka kwarto. Usa ka dapit tigumanan. Pag-abot sa balaang espiritu, ang dapit nga ilang nahimutangan nalukop sa himaya o sa balaang espiritu. No, tanawa sa verse number 2, og sa kalit dihay miabot nga dahonog gikan sa langit. Ingon nga iya sa naghaguros nga makusog nga hangin og kini mipuno sa tibuok balay diin sila na naglingkod. Og dihay mitungha ngadto kanila nga pinikas nga mga dila samas kalayo og kini mipatong sa matag usa kanila og silang tanan napuno sa balaang espiritu og misugod sa pagsulti pinaagi sa laing mga pinulungan sumala sa gipalito kanila sa espiritu. So mao na siya ang baptism of the Holy Spirit. Actually mga kaigsunan, gisulti na nadaan ni John the Baptist. No, si John the Baptist sa Book of Mateo chapter 3 verse number 11 o Mateo 3:11 ba na ato dong klarohon nga gisulti na daan nara ako sa pagkatinuod nagabautismo kaninyo
pinaagi sa tubig ngadto sa paghinulsol. Apan siya nga nagaabot sunod kanako labi pang gamhanan kay kanako si Jesus Christ ni. Kansang sapatos ako dili takos sa pagbitbit. Siya mo bautismo kaninyo pinaagi sa balaang espiritu o pinaagi sa kalayo. So sa King James Version ingon re, He shall baptize you with the Holy Ghost. Bautismoan mo pinaagi sa balaang espiritu. Unya usab pag yun na, no, gilitok po na ni Jesus Christ sa Acts chapter 1, verse number 5. Kini si John the Baptist ang isulti. Kining giingon sa Acts chapter 1, verse number 5, si Jesus Christ, ingon niya, kay si Juan sa pagkatinuod mi bautismo pinaagi sa tubig, apan kamo pagabautismohan pinaagi sa balaang espiritu sa dili daghan nga adlaw gikan karon. So, Acts chapter 1, verse number 5 na siya. Pag abot sa Acts chapter 2, verse number 1 down to verse number 5, nahitabo ang Pentecost, ang pagtungha sa balaang espiritu. So, mo na gitawag og baptism of the Holy Spirit. Pero wala na siya gi-practice. No? Gitawag na siya panghitabo. Nahitabo ang pag-abot sa balaang espiritu. So, sila nga 120 disciples ni Christ, maotoy naka-experience og baptism of the Holy Spirit. Unsay purpose? No? Unsay purpose sa gitawag og Pentecost? No? Unsa may katuyuan nganong naa may nahitabo nga Pentecost? Kini bagong Pentecost mga kaigsunan, ang purpose ani is aron ang katawhan sa Dios labi na ang 120 disciples makabaton sila og extra ordinary spiritual gift. Extraordinary spiritual gift. Nganong gitawag mag-extraordinary? Tungod kay ang Dios may naghatag ani dili basta-basta nga spiritual gift. Arita sa 1 Corinthians chapter 12. Diha mabasa nimo ang siyam ka mga espirituhanong sa maniya, dali na ko makalimot. Gasa. 1 Corinthians chapter 12, verse number 8 down to verse number 10. Ano? Chapter 12, versikulo 12, 8 ngadto sa 10. Nadia ang siyam ka mga gasa. Kay ngadto sa usa gikahatag pinaagi sa espiritu ang pulong sa kaalam. Ngadto sa usa ang pulong sa kahibalo, pinaagi sa maora nga espiritu. Ngadto sa usa pagtuo, pinaagi sa maora nga espiritu. Ngadto sa usa ang mga gasa sa pag-ayo, pinaagi sa maora nga espiritu. Ngadto sa usa ang pagbuhat og mga milagro. Ngadto sa usa ang pagpropesiya. Ngadto sa usa ang pag-ila sa mga espiritu. Ngadto sa usa nagkalain-lain nga mga matang sa mga pinulungan. Ngadto sa usa ang paghubad sa mga pinulungan. So, extraordinary spiritual gift. But, gitawag siya og temporary. Extraordinary, temporary spiritual gift. Nganong temporary raman siya? Tungod kay kining mga nakadawat, mga matay raman na sila. Ikaduha, nganong temporary raman ang extraordinary spiritual gift, tungod kay ang purpose ana mga kaigsunan, no, palawman na to gamay, katubit ang gisulti ni Kristo sa Mateo, chapter 18 or 16, verse number 18. Mukunik ni siya diri. Na atong i-connect.
Pag-ingon diya sa Mateo 16:18, I will build, no? My church. Kining pulo nga I will build, gikan na siya sa original Greek word nga oikodomio or oikodomizo, nga ang meaning to enlarge, to edify. Okay, to edify or to grow. Mateo 16:18 na nahitabo, akong palig-unon, wala na magisgot niyang pagtukod. Okay, kay natukod naman ang simbahan. Na nagani unang membro upat, hantod na himong pulo, hantod na himong 70 or 72 ba to? Unya nahimong 120. Ingon din siya sa Mateo 16:18, I will build. Kung kana imong basihan ang English, makaingon jud kag future pa ni siya kay I will build man. Ang gigamit I will. Akong pagatukoron, but pasabot wala pa matukod ay. Pero kana diay I will build, gitawag na sa Gregong pinulungan nga oikodomizo or oikodomiso. Nga meaning to enlarge, to edify, to grow. Iyahang palapdon, iyang padakon, iyang paligonon, iyahang patubuon. Sa unsa nga paagi, ang iyang iglesia gisaara niya, ayaw gyud mughawa diya sa Jerusalem. Kay inig-abot sa Pentecost ang pagtungha sa balaang espiritu, makadawat mo og mga gasa, spiritual gift. Aron paglig-on sa iyahang iglesia. Tanawa, unsa kalig-on ang iglesia? Acts chapter 2, verse number 38. Iambak sa 41. No, sa diyang mitungha ang balaang espiritu, adunay paglig-on, palapad sa ministry sa ato ang Ginoo. Acts 2:38. Ingon dra, og si Pedro mingon ngadto kanila, pag hinulsol og pabautismo ang matag usa kaninyo diya sa ngalan ni Jesus Kristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala, og kamo makadawat sa gasa sa balaang espiritu. Okay? Now, ang Acts chapter 2 verse number 38, bantayanan kay na siya. Kay naay mga Bible nga gitawag og corrupt. Ang gigamit diha unsa may inyo diha? Imo ra tungod. Pabautismo kamo ano? Pag inulsol kamo og pabautismo, unya unsa din diha? Sangal pag inulsol og pabautismo matag usa kaninyo diha sa ngalan ni Jesus Kristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Ang ubang version, ang gigamit is alang. Ang uban gitawag og aron. Alang aron sa kapasayloan. Sa kapasayloan sa sala. Pero diya sa itong version, gigamit tungod. Ako lang ni ilakbit ha, kay naisgutan na itong Acts chapter 2. Sa maayong balita, Biblia ang gigamit alang or aron. Sa kapasayloan, sa sala. So kinahanglan ka magpabunyag or magpabautismo. Aron ka or alang sa kapasayloan sa sala. Kanang inyong version diya, katong kabadrap. Tungod ang gamit diya, no? Pero bantayan na bro rap. Diya sa Mark, ang gigamit diya is alang mo siguro. Mark 1:5. Tanawa, mga barerapi. Lahi ning mao nga version, kining kato bitaw Bisaya nga maron ang color. Kato mo nindot. Di ba, tanawan ninyo ang Mark
1:5. Ang gigamit diya is alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. 1:5. Ako basahon rin sa akong version ha. Og didto miadto ngadto kaniya ang tanan sa yuta sa Judea og sila sa Jerusalem og ang tanan gibautismohan niya diya sa suba sa Jordan nga nagasugid sa ilang mga sala. Okay. Adi, verse number 4 di ay? 4. Okay. Gamay rin diferensya. Verse number 4. Marcos 1:4. Si Juan nagbautismo diya sa Kamingawan og nagwali sa bautismo sa paghinulsol. Gigamit diya alang? O, alang no. Sa kwadre, nagwali sa bautismo sa paghinulsol tungod sa kapasayloan sa mga sala. So daghang mga Biblia karon nga bantayanan kayo. Sa Acts 2:38, ang inyong version there is tungod gigamit. Sa King James version is no. Acts chapter 2. Ako lang ning taga-ag kasulbaran mag-igsunan kay aron kung maka-encounter mo ana mo'y idea. Acts 2:38. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission. Is minong gikuan niya. Ang gigamit sa King James version is for the remission of sins. Ang for mga kaigsunan, gikan na siya sa Gregong pinulungan nga ice. Greek word na siya. Pero ang pag-pronounce na kay ice. Kana nga, naong pag-pronounce ice. Ang ice, mga kaigsunan, sa atuang Bisaya, alang, aron, or tungod. So kung imong gamitan og Bible analysis, ang verse 38, pag-ingon diyan ni Apostol Pedro, pag hinulsol kamo. Kama. Og pabautismo. Daghang kay nakasuko na ko ani sa live. No, kay mo ginigamit nila. Na yung mga simbahan pati isuga yun nila, mga membro. Ako, ana siya. Kanading giingon diya sa Acts 2:38. Aron mong gigamit sa ubang version or alang. Oh. So tanawa. Ana siya kanading giingon diya aron or alang sa kapasayloan sa sala magpabautismo. Insakto ba na o sayo? Ko ato sang analisaron. Kanang paghinulsol diha. Sawa pa magpabautismo ang tao naghinulsol na. Napasaylo na ba ang sala o wala pa? Kay matud pa sa Acts chapter 3, verse number 19, pag hinulsol kamo og balik sa Dios, aron papason ang inyong mga sala. Kung papason, naa pa ba'y mabilin? Wala na. Sa ato pa, mahitabo ani kung pag hinulsol o niya o pabautismo, kung gamito na to ang alang or aron, redundant ang mahitabo ani. Nganuman, napasaylo na kay naghinulsol. Unya, kinahanglan pa din bautismuan aron mapasaylo na sab. No? Madubli na. So, mo nang bantayanan kay na siya napita. Karon, ato ta sa 41. Tanawa ang gingon sa 41. Then they that gladly received his word were baptized. And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. Giunsa pagligon ni Kristo ang iglesia. Iyahang gipadako. Oh, iyahang gipaligon, gipatubo niya. Gikan sa 4, 72, 120 nahimong 3,120. Hangtod sige pag-abot niya sa kining verse number Acts 2 verse number 47. Oh, unsa may gingon diya?
nga nagadayeg sa Dios og nagabaton og pabor sa tibuok katawan ug ang Ginoo midugang ngadto sa iglesia sa adlaw-adlaw niadtong mga nangaluwas. Kada adlaw gyud na mga nangaluwas gibautismohan gidugang sa church. Pinaagi na siya sa balaang espiritu. Pagsaka ni Christ ang nipuli ang Holy Spirit. So ingon ana ka dako nga blessing, di lang kay blessing, ingon ana kadako nga pagtulunan ang atong nasabtan karon mga kaigsuonan. No? So, ang Holy Spirit, siya maoy nagdumala ron sa iglesia. Oh. So, I will build, enlarge, edify, grow. No? Pagpalapnag, pagpadako. So, tanawan ni mga kaigsuonan. Kung ang I will build gikan sa oikonomiyo nga Greek word, kung may kag to enlarge, no? To enlarge, to edify, to grow. Kung may kag to enlarge, but pasabot, naa na siya, nanay gamay, padakon na lang. No? Di man pwede nga imong padakon, imong palapnagon, nga wala pa'y nasugdan nga gamay. Di ba? Kung mogamit ka ning word nga to edify, pagpaligon, but pasabot na anay natukod, huyang pa lang, paligono na lang. Like for example, magtukod kag balay, di man pwede nga muligon na yun na diretso. Oh, kung magtukod kag payag, no? Magbangag ka, butangan nimo haligi upat ka buok, tambakan og yuta tong haligi nga tong bangag, unya butangag mga bris kay basin niya wa pagay mahuman, naguba na. No? That is to edify. Oh, to grow. Buot pasabot, doon na nay niturok. Iya na lang patubuon. Muna sa pag-ingon ni Christ, nga iyang paligoon ng iyang iglesia, nagsugod yun mga kaigsunan sa diyang niabot ang Holy Spirit. Oh. Unya, gihatagan pa yun niya og extraordinary temporary spiritual gift. Plus, ang iglesia, gibutangan pa yun niya mga nagkadaiyang mga magtutudlo. No? Tanawa, ang Ephesians chapter 4, verse number 11 to verse number 12. Okay, last verse. Ato lang ning inainaya na kay kini siya introduction pa na. Wala pa gyud ta ingon nga naka-focus sa church sa Holy Spirit, no? Ato lang gi tun-an, gisgutan nga dako kaayog kabahin ang Holy Spirit sa paglig-on sa iglesia. Asa man to? Ephesians chapter 4 verse number 11 to 12 tanawa dre. Og siya mihatag sa pipila. Number 1, mga apostoles. Og sa pipila mga propeta. Og sa pipila mga ebanghelista. Og sa pipila mga pastor og mga magtutudlo. Alang sa paghingpit sa mga balaan, alang sa buhat sa pagpangalagad, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo. Sa King James Version, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. To edify. Gibutangan niya og mga nagkadaiyang mga magtutudlo ang iyang iglesia. Oh. Pero sa wala pa na mahitabo, gisaara niya ang iyang church, no? Nga muabot ang Holy Spirit. Tanawa, oh. John 14, verse number 26. Wala pa mahitabo diha ang Pentecost. Pero humana na namatay si Kristo, nabanhaw na. Iyan ang gisaaran, mo man iyang gitawag og bilin-bilin nga mga saad ba ngadto sa church nga ay mo kabalaka kay mutungha ang comforter nga mao'y mutudlo ninyo sa tanan nga mga butang. Tanawa. Mubo mo panahon si Christ there is kalibutan. Lahi man niya ang ministry. 14:26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things. No?
Siya mutudlo kaninyo sa tanang mga butang ug magdala sa tanang mga butang sa inyong panumduman bisan unsa nga akong gisulti nganha kaninyo. So mao ni panahon na sa Pentecost. Yahang gitudloan sa tanang mga butang ang mga membro sa iglesia. Okay? So sunod no ato ni i-series ang Holy Spirit mga kaigsunan. Base na tay mga pangutana. Clarification. Brother Jude. Diba, the last prophet also is John, basa sa Luke 16. Oh, Tayo, short na naging ingon si Ephesians 11. Wala pa may prophet na ito. okay, very good question, no? Nindot kina nga pangutana. Sa Luke 16:16, the law and the prophets were until John. Mo tigingon dito? Nya pag-abot sa Episo na may mga propeta. No, tanawa ang Luke 16 verse number 16. The law and the prophets. Ang prophets diya mga kaigsunan, mauna ang mga propeta nga appointed by God. Double P ba na appointed? By God. Nya mao ni ang gitawag og mga Old Testament prophets. Okay? Old Testament prophets appointed by God. Until John. Karon, ngano sa New Testament na may mga propeta, na may mga prophetess, mga babay. Oh, nagkasumpaki ba? Ang tubag, wala. Ang mga propeta sa New Testament, mauto sila ang nakadawat sa gitawag og extraordinary spiritual gift. Extraordinary spiritual gift. Sila tong mga nakadawat sa nagadaiyang kanang gasa sa balaang espiritu. Nahimo silang propeta, babae ug lalaki, pero dili sa mas trabaho sa propeta sa Old Testament nga managna gyud sila. Sumaabot panahon, kini mga kaigsunan, nahimo silang propeta tungod sa gitawag og extraordinary spiritual gift. Pero temporary raman. Temporary raman na siya. Nganon temporary raman? Kay dunay katapusan nga mopadayag sa kamatuoran nga mao ang Bible. Kay a purpose di aron pagligon sa church, no? Aron ang mga Hudiyo motuo nga si Christ mao ang si Jesus mao ang Misaya. Tanawa ang 1 Corinthians chapter 13 verse number 5 down to verse number 8. Mo nay nahimo siyang temporary. Kanang pagpropesiya, temporary ra na siya mga prophets sa New Testament. Chapter 13 verse number 5. Ano? Adto lang ta sa verse 8. Verse 8 lang ta, magsugod. 13 verse number 8, verse number 8, 18 minon. Dayon sa verse number 11. 8 to 11. Ingon dere. Ang gugma dili gayod mapakyas. Apan bisan kun adunay pagpropesiya, okay, mga propeta nagpropesiya, sila muundan. Bisan kun adunay mga pinulungan, mo na speaking in tongues, sila muhunong. Bisan kun adunay kahibalo, kanang knowledge diya usana sa gihatag sa Dios or sa Holy Spirit, yung spiritual gift,
sa kabahin lamang o kita nagpropesiya sa kabahin lamang. Apan sa diha nga ang hingpit mo abot, kanang perfect diha, wala na maghisgot diha ni Jesus Christ, ha? Kanang perfect diha, sa verse number 11, nagisgot na siya sa Bible. Tanawa, aton sabton. Sa diha nga, di man 11:10 de. Verse 10. Verse 10. Tanawa, verse 10. Apan sa diha nga ang hingpit moabot na, nan kadtong kabahin lamang pagakuwaon. So, ang extraordinary spiritual gift, kabahin lamang. Kung may kagkabahin, dili siya permanent, part ra gyud siya. Dili siya mao ang main. Okay? Kabahin ra gyud siya. Sa unsa nga paagi nga ang extraordinary spiritual gift nahimong kabahin. Asa dapita siya nahimong kabahin? Nahimong kabahin sa ministry, sa church. Di ba? Atong gingon ako Matthew 16:18 nga I will build my church o ekonomiyo to enlarge, to edify, to grow. Dito siya nahimong part. Nahimo siyang kabahin sa paglig-on, pagtubo sa iglesia. Ang extraordinary spiritual gift. So nahimo silang propeta tungod diha dapita nga paglig-on. Apan inigabot sa hingpit or perfect nga maong Bible, tanawa, verse 10 atong balikon. Apan sa diha nga ang hingpit moabot na, nan kadtong kabahin lamang pagakuwaon. So tanan katong 9 extraordinary spiritual gift, kuwaon to siya. Kay ang ipuli ang perfect nga mao ang Biblia, no? Sa King James Version ang gigamit diya, anawa, but when that which is, no? Oh, mura. But when that which is perfect. Is come. Is come. Okay. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Dili na si Jesus Christ diya kay ang gingon diya, but when that which is perfect is come. No? Wala siya maghisgot og tao, person. Kay kung gigamitan ng tao, saan pag-construct day, kung tao, dili which, no, ang gamiton, kung dili who. Oh. But when that who is perfect is come, kay ang tinuod, perfect man yun si Jesus Christ.